Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang posibilidad na mangyari, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So kung atin nga pong matatandaan ay matapos deklarahin bilang panalo ang current WBO Super Featherweight World Champion Emmanuel Navarrete via technical decision sa naging laban nito kontra sa ating pambato na si Charlie Suarez, ay sinabi nito na handa daw siyang bigyan ng rematch si Suarez sa oras na maghilom ang kanyang malalim na bitak sa kanyang kaliwang kilay. Subalit tila nagbago na nga po ang ihip ng hangin ngayon matapos itong kumambyo sa kanyang pahayag. Sa latest interview po kasi kay Navarrete ay sinabi nitong hindi pa daw ngayon ang tamang panahon upang magdesisyon para bigyan ng rematch si Suarez. Lalo pat masususpindi daw siya sa sports ng boxing nang hindi bababa ng 2 buwan nang dahil sa kanyang tinamong sugat. Bukod dyan ay kailangan niya daw munang pag-isipan ng mabuti kung kailangan niya pa bang makipag-rematch kay Suarez o hindi na. Titingnan niya daw muna ng mabuti ang sitwasyon bago siya tuluyang maglalabas ng desisyon. Pero sa kabila nga po ng mga pahayag na binitawan na ito ni Navarrete, ay naninindigan pa din ito na headbutt ang dahilan ng kanyang sugat at hindi suntok. Paliwanag ni Navarrete na hindi niya naman daw ginusto ang nangyari dahil handa pa daw siyang lumaban noon. Pero pinahinto na umano ito ng doktor nang dahil sa headbutt ni Suarez, kaya wala naman daw siyang magagawa. Samantala, bagamat nga po medyo kumakambyo ngayon si Emmanuel Navarrete na makipag-rematch kay Charlie Suarez, ay inaasahan pa din na ipag-uutos ng WBO na paglabanin ulit ang dalawa sa lalong madaling panahon upang matigil na ang kontrobersiya sa kanilang unang laban. Pero kapag hindi po sumunod si Navarrete sa utos ng WBO, ay matatanggalan siya ng titulo at magiging bakante ang WBO Super Featherweight World Title Belt. At dahil dyan ay paglalabanan na lamang ito ng number 1 contender na si Suarez at ng number 2 contender na si Kenichi Ogawa. Pero kung sakali pong umatras si Ogawa, ay dito na magkakaroon ng malaking pasabog para sa Philippine boxing. Kasi ang number 3 contender po sa WBO ay walang iba kundi ang isa pa nating pambato na si former WBC Featherweight World Champion Mark Magnifico Magsayo. Ibig sabihin po niyan ay pagparehong umatras si Navarrete at Ogawa, ay may posibilidad na makita nating magtuos sa ibabaw ng lona si Suarez at Magsayo para sa isang bigating world title fight. Pero syempre, posibilidad lang naman ito at ayaw din naman ng karamihang Pinoy fans na makitang magtuos ang dalawa nating pambato dahil mas gugustuhin natin na lumaban na lang sila sa mga ibang lahi para sa magkaibang titulo. Mas maganda pa din kasi kung dalawang Pinoy ang may hawak ng 2 world title belt sa 130-pound super featherweight division. Sa kabilang banda naman mga idol ay mukhang hindi na nga po makakabalik sa pagkakataon na ito ang ating pambansang kamauman ni Pacquiao sa Senado. Ito po ay dahil habang ginagawa natin ang video na ito as of 4:30 ng madaling araw Philippine time, ay nasa ikapang-18 pwesto si Pacquiao sa pagkasenador at may botong mahigit 8.3 million katao. Mahigit 2 million votes po ang lamang sa kanya ng pang-12 pwesto. Kaya naman sa sitwasyon na ito ay medyo tagilid talaga si Pacman na makapasok sa Magic 12 ng 2025 senatorial elections. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.